Pwede ba kitang makausap? Hindi ko alam kung sasabihin ko to sa'yo pero may nakita ako kagabi. Ha? Anong nakita mo? Pagka-uwi ko mula sa paghahanap, nakahiga ako. Pero pagdilat ko parang nasa ibang lugar ako eh. Hindi yun panaginip. Oh, mararamdam ko hindi yun panaginip. Yung lamig, yung hangin, yung lupa. May mga puno sa paligid pero kakaiba. Kumikinang ang dahon. Tapos nandun si Noel, nakatayo siya. Tinitingnan ako. Pero hindi siya nagsasalita. Sigurado ka bang panaginip lang yun? Hindi ako sigurado pare. Pero ang sunod na nangyari, may lumapit na babae sa kanya. Maputi, mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang muka. Hinawakan si Noel sa balikat. Tapos, yun, bigla akong nagising. Nanginig ang katawan ko. May pawis ako kahit malamig. Bago po natin simulan ang buong kwento, kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, iwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment. Malaking tulong po yun. Maraming salamat. Umpisahan na natin ang kwento. Magandang gabi po sa inyo. Tago mo na lang po ako sa pangalang Omar. Isa ako sa mga taga-subaybay ng channel mo. Lalo na kapag gabi. Lagi kong pinapakinggan ang mga kwento habang nakahiga. Kaya ngayong pagkakataon ko, ako naman ang magbabahagi. Nangyari to taong 2000 sa isang baryong malapit sa bundok dito sa bandang norte. Hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar pero halos kalahating oras mula sa bayan ang layo nito. Tahimik, simpleng pamumuhay pero maraming kababalaghan na hindi mapaliwanag. Isa sa mga kilala sa amin doon ay si Ka Eddie. Isa siyang matandang kilala bilang masipag at tahimik. Pero ang kwento ko ay hindi tungkol sa kanya. Tungkol to sa naging kaibigan ko, si Noel. Si Noel ay mahigit 30 na noong mga panahong yon. Nakatira siya kasama ang misis niyang si Ira at ang kapatid niyang si Dino. Simple lang ang buhay nila. Nagtatanim si Noel ng gulay. Si Ira nagtatahi at si Dino naman minsay tumutulong sa pamumulot ng tuyong kahoy para ibenta. Pero ang totoo, madalas nagiinom si Dino kaya laging si Noel ang nagtataguyod sa pangangailangan nila. Isang gabi habang nasa tindahan kami ni Noel, may bigla siyang nabanggit. Napansin mo bang parang nagiging mas magaan ang buhay namin? Sabi ni Noel. Teka, anong ibig mong sabihin? Hindi ko alam kung paano ko ikwento. Pero may kakaibang nangyari sa akin eh. Ilang linggo lang ang nakakalipas. Nagkatinginan kami. Tila ba may laman ang salitang binitawan niya. Nilapitan ko siya ng bahagya at sumenyas ako nga. Tumuloy siya sa kwento. Ganito kasi yun. Gabi yun eh. Galing ako sa taniman. Hating gabi na halos. Napilitan akong gabihin kasi inabutan ako ng malakas na ulan. Habang pauwi ako, doon sa may bandang ilog may nakita akong ilaw. Hindi normal na ilaw, kulay asul. Tapos, parang may humahaplos sa batok ko. Hindi malamig, hindi rin mainit. Basta parang may nagtulak sa akin na puntahan yung ilaw. Eh di sana, kinuha ka na ng engkanto. Yun na nga eh, wala akong maalala pagkaraan nun. Pero paggising ko, nasa kama na ako. Basa ang damit ko pero tuyo ang katawan. May hawak akong malit na supot, kulay berde. May lamang parang abo. Pero di ako natakot noon eh. Iniwan ko lang sa may altar sa bahay. Tapos kinabukasan, nagsimula nang dumating ang swerte. Dumobli ani namin sa tanim. May nag-alok sa misis ko ng mas malaking bayad sa pananahi. Tapos si Dino, biglang nakakuha ng trabaho sa bayan. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa o maniwala kay Noel. Pero kitang-kita sa mata ni Noel na hindi siya nagbibiro. Akala ko nga nagkataon lang, Omar. Pero gabi-gabi nananaginip ako ng boses babaeng mahina ang tinig. Lagi niyang sinasabi, alagaan mo raw ang regalo ko. Ganun yung sabi niya.
Huwag mo kakalimutan ng kasunduan, sabi pa nun. Napatayo ako bigla. Ah? Anong kasunduan? Yun ang hindi ko alam eh. Ilang araw ang lumipas. Lalo akong naging interesado sa nangyayari sa kanila. Sinasadya ko na silang puntahan tuwing hapon. Nakikita kong unti-unting lumuluwag ang buhay nila. May bago na silang motor. Nagkaroon ng masasarap na ulam sa hapag. At si Dino naman ay bihira na lang maglasing. Pero isang araw, pagdating ko sa bahay nila, nakita kong nakaupo si Ira sa may pintuan. Namumugto ang mga mata. Hindi pa siya nagsasalita pero alam kong may masamang nangyari. At ang sabi niya, "Si Noel nawawala." Ha? Anong nawawala? Pumunta raw sa taniman kagabi pero hindi na nakauwi. Ang mas nakakakilabot pa, nakita ng isang magbubukit na naiwan sa lupa ang suot niyang tsinelas na may dugo. Si Noel nawawala. Parang bumigat ang paligid. Nakatingin lang ako kay Ira habang iniisip anong klaseng dahilan para mangyari yun. Hindi ako makapaniwala. Isang araw, ang pagitan mula sa kwento ni Noel tungkol sa engkanto. Tapos ngayon ganito. Sino pa nakakaalam? Nagsumbong na ba kayo sa barangay? Tumango si Ira. Kaninang umaga pa, pero sabi nila baka daw gumala lang. Pinapahanap pa. Maya-maya, lumapit si Dino. Pawisan halatang puyat. Umalis ako kagabi, kaninang alas 5. Hinahanap ko siya sa may ilog, doon sa may palayan, pati sa may looban. Wala talaga. Parang naglaho, ni bakas wala talaga eh. Hindi na ako nagsalita pa. Tinapik ko lang si Dino sa balikat saka ako umalis saglit para tumulong sa paghahanap. Bitbit ko ang flashlight na luma at kutsilyo kong laging nasa motor. Di ko rin maintindihan pero may kutob ako na noon pa man na hindi basta-basta ang nangyari kay Noela. Mga bandang alas 10 ng gabi, bumalik ako sa bahay nila. Nakaupo sa may paso si Ira. Hawak ang rosaryo habang tahimik na umiiyak. Si Dino naman, nakasandal sa poste. Hawak ang kalahating bote ng gin. Hindi pa lasing pero halatang gusto niyang umpisahan. Saan kaya siya napunta? Bulong ni Ira. Baka may kinalaman sa mga panaginip niya. Sabi ko naman. Anong panaginip? Sabay tingin ni Dino sa akin. Hindi kaagad ako sumagot. Pinili kong hintayin lang si Ira ang magsalita. May kinuwento si Noel kay Omar nung isang araw. Tungkol sa ilaw na nakita niya sa babaeng bumubulong sa panaginip niya. Paliwanag ni Ira kay Dino. Yung sinasabi niyang alagaan mo ang regalo ko. Narinig ko na yun minsan eh. Akala ko inaantok lang siya. Singit ni Dino. Napatingin kami sa isa't isa. May katahimikang nakabibingi. Parang sabay kaming napaisip na baka guni-guni lang ang lahat. Baka may kasunduan nga na hindi niya alam na tinanggap niya. Kinabukasan, naghanap ulit kami kasama na ang ilang tanod. Pati yung kapitana. Sinuyod namin ang taniman ni Noel pati ang kagubatan sa may likod. Mga alas 2 ng hapon, biglang may sumigaw. Nandito kami! May nahanap kami! Naguunahan kaming lahat papunta sa kinaroroonan ng sumisigaw. Doon sa paanan ng isang malaking punong balete, nakalatag ang punit-punit na kamiseta ni Noela. May bahid ng dugo ang kuwelyo at sa may gilid ng puno may mga ukit. Hindi salitang Tagalog, hindi rin mukhang sulat tao. Parang sinaunang letra na hindi ko mapaliwanag. Walang katawan, walang bakas kung saan siya pumunta. Sabi ng tanod. Umuwi kaming bitbit ang kamiseta. Walang makapagsabi kung anong posibleng nangyari. Ang mga matatanda nagsimulang magbulungan. Engkanto raw o kaya anino. Yung iba naman
Sinasabing baka napagtripan ng masasamang loob. Pero alam ko at alam din naming tatlo, hindi basta-basta tao ang may gawa nito. Kinagabihan habang nakaupo ako sa bahay, may kumatok. Si Dino. Pwede ba kitang makausap? Tumango ako at pinaupo ko siya sa upuan sa labas habang nilalapag ang 2 tasa ng kape. Hindi ko alam kung paano sasabihin to sa'yo pero may nakita ako kagabi. Anong nakita mo? Pagka-uwi ko mula sa paghahanap, nakahiga ako. Pero pagdilat ko parang nasa ibang lugar na ako. Hindi yun panaginip, Omar. Ramdam ko yun, yung lamig, yung hangin, yung lupa. May mga puno sa paligid pero kakaiba. Kumikinang ang dahon tapos nandun si Noel nakatayo. Tinitingnan niya ako pero hindi siya nagsasalita eh. Sigurado ka bang panaginip lang yun? Hindi ako sigurado. Pero ang sunod na nangyari, may lumapit na babae sa kanya. Maputi, mahaba ang buhok. Hindi ko makita ang muka. Hinawakan si Noel sa balikat. Tapos, bigla akong nagising. Nanginginig ang katawan ko. May pawis ako kahit malamig. Yun ba yung babaeng sinasabi niya? Baka nga eh. Pero teka, may sinabi pa siya sa panaginip ko. Boses niya mismo. Sabi niya, Dino, huwag kang lalapit. Hindi pa tapos ang kasunduan. Biglang tumayo si Dino. Parang hindi na mapakali. Uma, baka ako na ang susunod. Kalma ka lang. Hindi natin alam kung anong kasunduan yun at kung totoo ngang engkanto. Baka may paraan para makausap natin sila. Teka, paano? Hindi ako sumagot pero may naalala ako. May isang matandang babae sa kabilang baryo. Si Aling Berta. Maraming nagsasabing may alam siya sa mga di nakikitang nilalang. Kahit may mga nanlalait sa kanya, may mga bumabalik at nagsasabing gumaling daw sila o kaya'y natupad ang hiling. Doon ko naisip na pumunta. Kinabukasan maaga pa lang, nagpunta na kami ni Dino kay Aling Berta. Matagal naming hinintay na buksan ang gate. Pagbukas niya ng pinto, tinignan niya kami mula ulo hanggang paa. Kayong dalawa, may dalang mabigat. Pumasok kayo. Tahimik kaming pumasok. Ang bahay niya ay puno ng dahon, bote at mga palamuti. Parang luma na ang lahat pero maayos naman. May nawawala sa inyo, tama? Tumango si Dino. Ako na ang nagsalita. Kaibigan namin nawawala. Tapos may kakaibang panaginip. May babaeng parang engkanto. Hay, hindi engkanto ang kumuha sa kanya. Napatingin kami pareho sa kanya. Kundi ikaw, Dino. Ikaw din ang dahilan. Anong ibig mo sabihin? Taka at galit na tanong ni Dino sa matanda. Kayo ni Noel, magkasama sa isang kasunduan. Pero isa lang sa inyo ang pwedeng piliin. Isa ang tatanggap ng biyaya, isa ang babawiin. Tumayo si Dino, umiiling. Hindi ko alam to. Hindi ako nakipagkasundo. Hindi kailangan ng pahintulot kapag ikaw ay nandoroon. Sa mundong iyon, sapat na ang presensya mo. At kung ano ang sasabihin nila, iyon ang batas. Napaupo ulit si Dino, halatang wala siyang masabi. Anong pwede namin gawin? Tanong ko naman. Kailangan yung bumalik. Kailangan mong harapin ang babaeng iyon. Pero hindi ka pwedeng pumasok sa mundo nila ng basta-basta. May ritual. May dala ka bang gamit ng kaibigan mong si Noel? Meron. Yung kwintas niya, nasa akin pa. Hindi ko pa na ibabalik kay Ira. O sige, kunin mo. Mamayang 12:00 ng gabi, babalik kayo rito. Dalhin nyo yon sa isang bagay na galing sa ilog kung saan unang nakita ang asul na ilaw. Pagka-uwi namin, tahimik lang kami ni Dino sa motora. Wala ni isa sa amin ang gustong magsalita. Pareho kaming kinakabahan, pero alam namin kailangan naming ituloy.
Gabi 11:30, bitbit namin ang kwintas ni Noel at isang maliit na bato mula sa gilid ng ilog. Dumating kami kay Aling Berta. Tahimik ang paligid. Pinaupo niya kami sa loob ng kwarto na puno ng amoy ng insenso. Nakikita niyo ba ang salamin sa inyong harapan? Oo. Hindi yan ordinaryong salamin. Diyan mo makikita kung may papayag na makipag-usap sa iyo mula sa mundo nila. Pero tandaan mo, Dino, kung anong makita mo, huwag kang magsasalita hanggat hindi ka kinakausap. Tumango si Dino sa panuto ng matanda. Sinindihan ni Aling Berta ang kandila at ipinatong ang kwintas sa gitna. Pinikit niya ang mga mata at nagsimulang bulungan ang isang dasal na hindi ko naintindihan. Parang hangin sa paligid ay biglang lumalamig. Maya-maya, biglang tumigil si Aling Berta. Tumingin kay Dino. Tumitig si Dino sa salamin. Ako naman, napatayo sa kaba. Pagtingin niya, bigla siyang nanigas. Nanginig ang labi niya. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipigilan niya. Dino, may kinakausap ka na ba? Parang walang hangin sa paligid habang nakatitig si Dino sa salamin. Nakahawak siya sa gilid ng mesa. Parang pinipigil ang sarili niyang magsalita. Nanginginig ang panga niya. Sa loob ng salamin parang may anino na unti-unting lumilinaw. Hugis babae, maputi ang balat, mahaba ang buhok pero walang mukha. Dino? Sabi ng boses na mula sa salamin. Malamig at mababa, tila nang gagaling sa ilalim ng lupa. Napatingin ako kay Aling Berta. Nakapikit siya, parang may hinihintay. Dino, alam mo kung bakit ikaw ang narito ngayon? Oo. Si Noel, gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang ibalik. Hindi mo siya ibabalik ng walang kapalit. Anong kapalit? Pagpili. Teka, piliin? Ang kapangyarihang ibinigay sa kanya, may ililipat sa iyo. Pero may kapalit iyon. Kaluluwa, alaala, pagkatao. Hindi ka na magiging ikaw. Hindi ka na babalik bilang si Dino. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong nasa isip niya pero halatang nanginginig ang kamay niya. Kung hindi mo pipiliin ang kapangyarihan, mananatili siya sa amin. Pero kung tatanggapin mo, bibigyan ka namin ng lahat ng kayamanang iniaalok sa kanya at higit pa. Tahimik si Dino. Ilang segundo din yun na. Tumingin siya sa akin saglit. Tapos ibinalik ang tingin sa may salamina. Bakit ako ang kailangang pumili? Dahil ikaw ang kasama niya sa umpisa. Kayong dalawa ang nagising sa mundong hindi sa inyo. Teka, bakit hindi niya alam? Dahil pinili niyang makalimot kaysa makulong. Napapikit si Dino. Kung tatanggapin ko, anong mangyayari sa kanya? Walang mangyayari sa kanya. Pero kung pipiliin mong palitan siya, ikaw ang magiging ganoon. Tumahimik ulit. Samantala humigop si Aling Berta ng hangin at dumilat. Bumalik ka na sa oras sa mundo. Kailangan mo magdesisyon bago lumubog ang kandila. Tumingin si Dino sa kandilang unti-unti nang nauupos. Kalahati na ang natitira. Pwede bang may ibang paraan? Tanong niya. May isa pa. Pero hindi ito ligtas. Pwede mong subukang pasukin ang hangganan sa pisikal mong anyo. Hanapin mo siya roon. Ngunit kapag ikaw ay nabigo, kayong dalawa ang mananatili. Lumunok si Dino sa sinabi ng matanda. Paano ako papasok? Sa panaginip mo. Bago ka matulog, kailangan mong kainin ang halaman sa tabi ng balete kung saan namin siya huling nakita. Doon magsisimula ang daan. Ganun lang? Hindi. Sa oras na dumilat ka, wala ka ng pangalan. Wala kang alaala.
Kailangan mo matutunang kilalanin ulit ang sarili mo sa gitna ng mundong hindi mo alam. Paano kung matagpuan ko siya? Pareho kayong kailangan makaalis bago sumikat ang araw. Isa lang ang daan pabalik. Kung isa man sa inyo ang maiiwan, pareho kayong maglalaho. Gagawin ko. Kahit mahirap, kahit hindi sigurado, kailangan kong subukan. Naglaho ang anyo sa salamina. Biglang lumiwanag ang paligid tapos nawala ang malamig na hangin. Si Aling Berta sumandal sa upuan, huminga ng malalim. Desidido ka? Oo, ngayon na. Gusto ko na siyang hanapin. Tumango si Aling Berta. Bukas ng madaling araw, oras na madulas ang hangganan, kainin mo ito. Dahon iyan, tapos matulog ka rito. Wala tayong oras para magkamali. Kung may kulang sa ritual, hindi mo mararating ang mundo nila. O mas malala pa, baka marating mo pero hindi ka makabalik. Anong kailangan kong dalhin? Wala. Lahat ng kailangan mo matututunan mong hanapin doon. Teka, pwede ba akong sumama? Singit ko naman sa usapan ng dalawa. Hindi. Isa lang ang pinayagan at isa lang ang hinahanap. Umuwi kami ni Dino para maghanda. Di ko siya iniwan buong araw. Kinabukasan bago mag-alas 3 ng madaling araw, bumalik kami kay Aling Berta. Sa may tabi ng bahay niya, may nakalatag na banig. Pinakain niya si Dino ng dahon. Mapait, berde, parang kulubot. Tumitig lang siya sa akin bago humiga. Kung sakaling di na ako makabalik, sabihin mo kay Ira, patawad. Walang mawawala bro. Wala, makakabalik ka. Sagot ko naman kay Dino. Pumikit na si Dino. Nang sumapit ang alas 3, nagsimula ang pagbabago. Umihip ang hangin. Pumatay ng kusa ang kandila sa paligid. Nang dumilat si Dino, wala na siya. Sa panaginip niya, nagising siyang nakahiga sa puting damo. Walang ulap sa langit, pero wala ding araw. Parang liwanag na hindi galing sa kung saan. Tumayo siya at napansin niyang wala siyang sapatos. Nakaputing damit lang siya, parang panloob ng pang-ospital. Teka, anong lugar to? Bulong niya. Sa paligid puro puno. Puno na kulay dilaw ang dahon, parang ginto. Ang hangin ay malamig. Tahimik, walang kahit na anong ingay. Lumakad siya, wala siyang direksyon. Basta kung saan may daan, doon siya naglalakad. Minsan may makikita siyang aninong dumadaan sa likod ng puno. Hindi niya makita ang muka, basta mabilis lang na dumaraan. Noel? Bulalas niya. Walang sumasagot, wala ring gumagalaw, pero pakiramdam niya may mga matang nakatitig sa kanya. Maya-maya may lumabas na babaeng mula sa puno. Maputi iyon, mahaba ang buhok, pero ngayon may mukha na. Maganda, malungkot ang mata. Bakit ka nandito? Hinahanap ko ang kaibigan ko, si Noel. Hindi mo siya matatagpuan kung hindi mo kilala ang sarili mo. Alam ko na kung sino ako. Ako si Dino. Hindi. Sa mundong ito, wala kang pangalan hanggat hindi mo kinikilala ang sarili mo kung sino ka. Sabihin mo, ano ang hinahanap mo? Si Noel. Si Noel ang hinahanap ko. Hindi. Ano ang totoo mong hinahanap? Natigilan siya. Tumingin sa paligid tapos bumulong. Patawad. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko siya pinaniwalaan. Iniwan ko siya. At ngayon, wala na siya. Kung ganun, hanapin mo siya sa loob ng alaala mo. Biglang lumiwanag ang paligid. Parang sumiklab ang langit. Napapikit si Dino. Pagdilat niya, nasa ibang lugar na siya. Palengke. May mga taong namimili pero wala siyang marinig.
Tinignan niya ang paligid sa dulo ng palengke. May batang lalaking nakatayo. May hawak na laruan. Noel? Ngumiti ang bata pagkatawag niya, tapos tumakbo. Hinabol niya ito, paliko-liko sa gitna ng mga lumang iskinita, hanggang sa makarating siya sa isang lumang silida, isang abandonadong classroom. Doon sa loob, may lalaking nakaupo, nakatalikod, may hawak na piraso ng papel. Dino? Noel? Pagharap ni Noela, parang hindi ito tumanda. Mukhang 17 taong gulang pa rin, katulad noong huli nilang sabay na naglalaro sa computer shop. Ngumiti ito pero halatang pagod. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Noela. Sinusundo kita. Teka, bakit? Dahil hindi pa tapos ang kwento natin. Umiling si Noela. Hindi mo ako dapat sinusundan. Pero salamat. May paraan pa para makabalik tayo. Pero kailangan natin magmadali. Tumayo si Noela. Alam ko ang daan palabas. Pero hindi ako sigurado kung bukas pa yon. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Dino. Kapag hindi natin narating ang hangganan bago magbukang liwayway, mawawala ang daan. Matutulad tayo sa mga nakikita mong anino. Tumango si Dino. Saan tayo dadaan? Sa saglit na pagtatagpo ng kanilang mga mata, alam nilang parehong handa silang sumugal sa oras na yon. Tumakbo sila palabas ng classroom, papunta sa direksyong tila tinatawag sila ng hangin. Tumakbo sila ni Noel sa gitna ng puting damo, habang ang kulay ng langit ay unti-unting nagbabago. Kanina'y kulay abo lang, pero ngayon parang may bahid na ng kahila. Hindi sila sigurado kung ibig sabihin nun ay papalapit na ang liwanag ng araw. Basta ang alam ko lang, kailangan nilang makarating sa sinasabi niyang hangganan. Malapit na ba tayo? Tanong nila sa isa't isa. Oo, pero kailangan nating dumaan sa ilog ng anino. Sagot ni Noela. Doon madalas nahuhuli ang mga katulad natin. Hindi tubig ang nasa ilog. Alaala yon. Kung hindi ka marunong tumawid, lulunurin ka ng sarili mong nakaraan. Lumiko sila sa isang daan kung saan ang mga puno ay itim ang katawan at kulay kalawang ang mga dahon. Sa ilalim ng mga ugat, may mga mata. Literal na mga mata, parang mga matang walang talukap pero sumusunod sa bawat galaw nila. Bilisan mo! Huwag kang tumingin sa mga mata nila. Anong mangyayari sa atin pag tumingin tayo? Babalikan ka nila sa mundo mo. Hindi na tinanong ni Dino pa kung anong ibig niyang sabihin. Nilakasan na lang nila ang takbo. Hanggang sa narinig na lang nila ang tunog ng tubig. Pero hindi yun parang ilog. Parang mga boses na nagsasalita na sabay-sabay. Mga boses ng sanggola, ng matanda, ng babae, ng lalaki. Parang sigaw na mahina. Parang bulong na malakas. Tumigil sila sa gilid ng ilog. Madilim ang tubig. Parang usok na may hugis likido. Ang pampang ay gawa sa puting bato. Makinis pero parang pumuputok sa ilalim ng bigat ng mga yapak. Tatawid tayo dyan? Tanong ni Dino at nag-aalangan. Oo, pero sundan mo ko. Huwag na huwag kang lilingon kahit anong marinig mo, kahit anong makita mo. Paano pag may humawak? Punitin mo ang imahe sa isip mo. Gamitin mo ang pangalan mo. Ang pangalan ko? Oo, paulit-ulit mong isipin. Ako si Dino. Ako si Dino. Huwag mo kakalimutan. Sabi ni Noela. Tumapak sila sa tubig. Hindi ito basa pero ramdam kaagad nila ang bigat. Parang may pumapasok sa dibdib nila. Parang may lumang sakit na binubuhay. Pagkaraan ng 3 hakbang, narinig nila ang boses ng kanilang nanay. Dino anak, tulungan mo ako. Lilingon sana si Dino pero
agad siyang napapikit. Ako si Dino. Ako si Dino. Ako si Dino. Bulong niya habang patuloy sa paglalakad. May humawak sa braso niya. Mainit parang kamay ng batang umiiyak. Kuya, huwag mo akong iwan. Hindi pa tayo tapos maglaro, hindi ba? Hindi to totoo. Ako si Dino. Ako si Dino. Lalong lumalalim ang tubig. Umabot na sa bewang nila. Si Noel nasa unahan pero parang palayo siya ng palayo. May boses sa tenga ni Dino. Malapit na malapit. Hindi ka nila iniisip. Wala ka nang babalikan. Iwanan mo na sila. Ako si Dino. Ako si Dino. Ako si Dino. Hanggang sa unti-unting nawala ang mga boses. Nakahinga ng maluwag si Dino nang marating nila ang kabilang pampang. Napaupo sila sa lupa, hinihingal parang galing sa matinding takot at sakit ng loob. Teka, bakit ganun? Parang ayaw nila tayong makatawid. Kasi ang ilog na yun din ang pintuan pabalik. Kung makuha nila ang pangalan mo, hindi ka na makakabalik. Napatingin si Dino sa kanya. Ikaw, ilang beses ka nang tumawid doon? 2. Sa pangalawa, nawala ang boses ko. Akala ko di na ako makakapagsalita. Ngayon lang ulit. Pero ngayon babalik tayo, di ba? Tumango siya sa sinabi ni Dino. Basta marating natin ang hangganan. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Sa daan may mga kakaibang nilalang na dumaraan. May mukhang tao pero ang katawan ay hayop. O minsan pabaliktad ang muka. Hindi nakatingin ang mga ito sa kanila. Parang wala silang pakialam. Pero alam mong hindi sila tao. Maya-maya dumating sila sa isang parang abandonadong simbahan. Napakarumi. May gumuhong kampanaryo. Sa loob may altar na may ilaw na kulay asul. Sa gitna ng altar may pintuan, hugis arko. Gawa sa ugat ng kahoy at sa loob nito ay parang langit na may ulap na umiikot. Yan ang hangganan. Sabi ni Noela, kapag tumapak tayo dyan, pwede na tayo magising sa mundo. Pero may bantay. Hindi pa man niya natatapos ang pagsasalita, may lumabas sa gilid ng altar. Matangkad na nilalang, halos 3 metro ang taas. Nakaitim at walang muka. May hawak na mahabang baston na parang ugat din ng puno. Bawat hakbang nito, naglalaglag ng alikabok sa may sahiga. Alam niya kung sino ang dapat makaalis. Kung hindi ka nakikilala ng daan, ikaw ang kukunin niya. Paano malalaman? Sa pagdaan sa ilalim ng arko. Kung makatawid ka, tanggap ka ng daan. Kung hindi. Teka, hindi ba't sinabi mo pareho tayong pwede makakabalik? Pwede, pero sa isang kondisyon. Pareho tayong kailangang buo. Walang mawawala sa pangalan. Walang takot, walang pagsisisi. Huminga ng malalim si Dino. Buong puso akong handang bumalik kasama ka. Ngumiti si Noela. Ako rin naman. Sabay silang lumapit sa arko. Habang papalapit sila, tumitig sa kanila ang bantay. Parang kahit wala siyang mata, kita niya ang kaluluwa nila. Huminto sila sa harap ng pintuan. Sabay tayo. Sige. Naglakad sila. 1, 2, 3 hakbang. Mainit ang paligid, parang lumiliyab ang hangin. Pero hindi nasusunog ang katawan nila. Nang makarating sila sa mismong gitna ng arko, biglang humuni ang baston ng bantay. Parang busina sa ilalim ng lupa. Umalingaw-ngaw iyon. Napalingon siya kay Noela. Nanginginig siya dahil may kulang. Ang tanong sa kanyang isipan ay ano? Pangalan ko. Hindi ko pa rin matandaan ang lahat. Sabihin mo. Hindi ko alam. Noel, anong apelyido ko? Sabi ni Dino bigla. Maya-maya pa biglang umangat ang baston ng bangtay. Tinutok sa kanya.
Noel, sabihan mo ko, kahit nickname lang, anuman. Dino. Dino pala ang pangalan ko. Dino! Pagkasabi nun parang may sumiklab na liwanag sa paligid. Ang baston ng bantay ay bumaba. Tumigil ito at tumingin sa kanila at umatras. Kumislap ang buong arko, parang nahulog sila sa liwanag. Nagising silang basang-basa ang katawan. Nasa sahig sila ng bahay ni Aling Berta. Si Noel nasa tabi niya. Nakahandusay pero humihinga. Agad akong lumapit sa kanilang dalawa. Bro, gising na. Dumilat siya at ngumiti. Nakabalik kayo. Nakabalik tayo. Tumayo si Aling Berta. Wala pa rin kayong kayamanan, pero ang pinili ninyo ay mas higit pa roon. Hindi na namin kailangan yun, sabi ni Dino. Tinulungan kong tumayo si Noela. Nakayuko siya, parang pagod na pagod. Pero malinaw ang mga mata niya. Parang wala na ang bigat na matagal niyang dala. O saan tayo pupunta? Tanong niya. Sa bahay mo. May naghihintay sa'yo doon. Kinabukasan nagkita sila ni Noela sa plaza. Kasama na namin si Ira. Niyakap siya ni Ira ng mahigpit habang naiiyak. Wala nang salitang kailangang sabihin. Lumapit sila sa isa't isa. Oh bro, buhay ka pa pala. Ngumiti siya. Kala ko nga hindi na ako makakabalik eh. Kamusta ka naman? Kamusta ang pakiramdam mo? Parang may parte sa akin na namatay. Pero may bagong tumubo. Anong plano mo ngayon sa buhay? Simulan natin ulit. Wala nang shortcut. Wala nang engkanto. Pero kung may tumawag ulit sa'yo, anong gagawin mo? Di na sumagot pa si Noela. At ang sabi niya, di na ako uulit. Pagkatapos ng lahat na nangyari, naging maayos na ang lahat, naging payapa na, at hindi na umasa pa sa biglaang swerte. Nagsikap kami sa buhay namin upang maabot namin ng aming mga gusto at kailangan sa buhay. At hanggang dito na lamang po natatapos ang kwento. Maraming salamat at naway may napulot po kayong aral. Hanggang sa muli.